Hindi mapigilan ng engineer ang kanyang tawa habang niloloko ang mekaniko. Ayusin mo yang makina at pakakasalan kita, pangaasar niyang sabi na parang putok ng baril ang kanyang mga salita na umalingaw-ngaw sa tahimik na warehouse ng kumpanya. Isang Lunes ng umaga iyon, tensyonado at tahimik, hanggang sa narinig ang malupit na biro na iyon sa buong lugar. Si Carmela Diaz, ang lead engineer ng Precision Automotive sa Detroit, hawak ang kanyang telepono na parang sandata. Nire-record ang bawat segundo habang inuulit ang hamon na may ngiting may halong lason kaysa katatawanan. Nire-record kita, Mario, sabi niya ng matalim. Kapag nabigo ka, gusto ko ng patunay para makita ng lahat kung ano ang nangyayari kapag may nag-isip na kaya siyang pumalit sa akin. Si Mario Reyes, 38 taong gulang, ay nagtrabaho ng dekada sa ilalim ng mga hood ng mga sirang sasakyan. Bago pa natapos ni Carmela ang kanyang mga prestihiyosong degree. Ang mga magaspang niyang kamay ay nagsasalita ng malakas. Bawat pilat at mantsa ay alaala ng mga makina na naayos niya kahit pinabayaan na ng iba. Ang kanyang garahe sa south side ng Detroit ay hindi kahanga-hanga, walang makabagong kagamitan, walang mga diploma na naka-frame. Ngunit kung ano ang kulang sa itsura, napunan niya ng isang bagay na hindi mabibili ng pera, isang natatanging likas na talino sa makina. Sa mesa, sa harap niya ay isang eksperimental na makina na tumangging gumana sa loob ng 3 buong linggo ng pagsusuri at mga nabigong pagtatangka ng pagkumpuni. 5 engineer, lahat ay may graduate degree, ang nagpahayag na hindi na ito maaayos. Ang nabigong eksperimento ay nakonsumo na ng $200,000 mula sa pondo ng kumpanya. Ito ay isang revolusyonaryong prototype para sa isang electric car na nangangakong 60% na pagbuti sa range dahil sa natatanging mekanismo sa loob. May hanggang Biyernes ka, anunsyo ni Carmela, na ang tinig ay narinig ng maliit na grupo ng mga manggagawa sa paligid. 5 araw para magtagumpay kung saan nabigo ang mga pinakamahusay nating engineer. At kapag hindi mo nagawa, gusto ko malinaw, may mga tao talagang hindi bagay dito. Nagsimula ang buong drama sa isang mainit na diskusyon tungkol sa mga delay sa production line. Sa kalagitnaan nito, may nagbiro, kahit si Mario, galing sa shop sa kalsada, siguro kaya niyang ayusin ito ng mas mabilis. Agad ang reaksyon ni Carmela na mula ang kanyang mukha sa ilalim ng profesionalismong ipinapakita. Sige, dalhin mo siya, utos niya. Kung magagawa ng tinatawag na miracle worker na ito ang hindi nagawa ng 5 eksperto, bibigyan ko siya ng $200,000 na kontrata bawat taon. Naiintindihan ng lahat sa kwarto, hindi ito hamon, isang patibong ito. Walang marangyang edukasyon si Mario, walang manual na corporate level at syempre walang high-end diagnostic gear na mas mahal pa sa karamihan ng mga bahay. Tingnan mo siya, bulong ni Roberto, assistant ni Carmela, sa isang katrabaho. Sigurado hindi siya nakatapos ng high school at iniisip niya kaya niyang makipagsabayan sa totoong mga engineer? Hindi nag-react si Mario. Hindi niya kailangan. Nakatuon ang malalim niyang tingin sa makina na parang puzzle na siya lang ang makakatulong lutasin. Ito ang tingin ng isang taong sanay sa pagharap sa imposible. Isang taong natutong makita ang mga bagay na hindi napapansin ng iba. Nakakaawa, bulong ni Carmela, ng malakas, sinisiguro na maririnig habang nire-record niya ang bawat sandali ng inaasahang kahihiyan. Hindi niya alam kung saan magsisimula. Habang karamihan ay tahimik, may halong katuwaan o pagdududa ang mga ekspresyon. May kakaibang katahimikan sa katahimikan ni Mario. Isang hindi matitinag na kapanatagan na parang may alam siya na hindi alam ng iba. Hindi ito kayabangan, ito ay tahimik na katiyakan, napapaligiran ng paghusga at panlilibak. Matatag siyang nakatayo,
parang isang taong nasukat na ang halaga ng bawat insulto. Kung gusto mo ng mga kwento tungkol sa katarungan at hindi inaasahang tagumpay, huwag kalimutang mag-subscribe dahil ang nagsimula bilang isang patibong para sa pampublikong kahihiyan ay naging pinakadelikadong pagkakamali sa karera ni Carmela Diaz. Ang video ng pang-aasar ni Carmela ay kumalat sa mga internal channels ng kumpanya ng mabilis. Sa loob ng isang araw, viral na ito sa mga team ng Precision Automotive na may mga sarkastikong komento at malupit na tawa na sinusuri ang bawat segundo ng public shaming kay Mario. Isang empleyado, si Mike mula sa sales, ang nag-post. Dapat sabihin sa kanya ni Mario na walang libreng dental sa kasal. Sinundan ito ng mga emojis ng tawa. May isa pang nagdagdag. Hintayin mo lang malaman niyang hindi niya kayang ayusin kahit toaster lang. Nalaman lang ni Mario ang viral video ng gabing iyon nang umuwi ang kanyang dalagitang anak na si Teresita mula sa paaralan na umiiyak. "Papa," iyak niya, "pinapasa-pasa ng mga kaibigan ko ang video mo. Sinasabi nila ang masasakit na bagay." Nakapwesto sa kanilang luma at sira-sirang sofa sa simpleng apartment na kanyang pinagtulungan mula nang mawala ang kanyang asawa sa isang trahedyang aksidente. 5 taon na ang nakalipas, naramdaman ni Mario ang isang galit na matagal niyang pinag-aralan na kontrolin. Naalala niya ang mga doktor sa pampublikong ospital na nagsabi na wala na silang magagawa pa para kay Esmeralda. Siguro, sabi nila, ibang kwento sana ito sa pribadong ospital. Giniyak niya si Teresita ng mahigpit at sinabing mahinahon, "Huwag mong pansinin sila, prinsesa. May mga tao na mas gumaganda ang pakiramdam sa sarili kapag sinisira nila ang iba." Ngunit sa kalooban, nagtatala siya ng bawat detalye. Naalala niya ang bawat mukha na tumawa, bawat pangalan na may kasamang malupit na komento, bawat teleponong nakatutok sa kanya, hindi para tulungan, kundi para maglibang. Sa Precision Automotive, tinatamasa ni Carmela ang kanyang inaasahang tagumpay. Sa Lunes na pulong, pinakita niya ang video sa malaking screen sa boardroom. Tumatawa ang mga executive habang pinapalabas ito. "Tingnan niyo ang mukha niya," sabi niya, pinipigil ang frame sa pagtango ni Mario ng pagtanggap. Seryoso niyang iniisip na may tsansa siya. Halos nakakatawa sa hopeless na paraan. Ngunit si Angelo Perez, ang veteranong CEO at founder ng kumpanya, ay nakatingin ng may higpit ang panga. Sa edad na 60, itinayo niya ang imperyo ng automotive sa pawis, hindi sa kayabangan. "Carmela," mahinang sabi niya, "hindi mo ba iniisip na sobra na ito? Wala nga ang lalaki para ipagtanggol ang sarili." Umiling si Carmela, may matalim na ngiti. Iyan ang punto. Isa itong learning experience, paalala na huwag nating sayangin ang oras sa mga taong hindi bagay sa mundo natin. Nakakita si Roberto ng pagkakataon para manira pa. "Pinsan ko ang nakapasok sa MIT," sabi niya. "Halos imposible ayusin ang makinang ito kung wala kang top-tier na kagamitan. Siguro ni hindi niya kaya basahin ang wiring diagram." Si Mario. Hindi alam ng kahit sino sa kanila na si Mario ay gumagawa ng isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pagtitig lamang sa mga teknikal na blueprint. Sa loob ng 3 araw, sa kanyang payak na garahe, pinalibutan niya ang sarili ng mga manual na hiniram mula sa lokal na aklatan at mga nakaprint na patent diagrams na malayang dinownload mula sa mga pampublikong database. Ngunit higit pa sa teorya at dokumento, natuklasan ni Mario ang isang bagay na labis na nakakabahala, isang bagay na magpapahinto sa mga biro ng kumpanya sa kanilang paghinga. Hindi lang basta sira ang makina, niloko ito, sadyang sinira, hindi halata ang pinsala. Sa katunayan, napakaliit nito na karamihan sa mga bihasang profesional ay hindi ito mapapansin. Ngunit si Mario, na may mga taong karanasan sa kamay, napansin ang mga bagay na hindi nakita ng iba.
tatlong maliit na bahagi ang sinadyang sinira sa paraang kahawig ng normal na pagkasira. Ngunit ang pattern ay sobra-sobrang consistent para ito ay maging aksidente. Ito ay sabotaha. May isang tao sa loob ng Precision Automotive na sinadyang sirain ang kanilang sariling prototype. Kawili-wili, bulong ni Mario sa sarili, kinukunan ng larawan gamit ang kanyang lumang telepono. Kinuha niya ang bawat piraso, anggulo at detalye, gumagawa ng tahimik na kaso ng katotohanan laban sa ingay ng pampublikong panlilibak. Pagdating ng Martes, lalo pang pinasidhi ni Carmela ang kanyang pagsisikap na mapahiya siya. Gumawa siya ng WhatsApp group na pinangalanang Miracle Mechanic Updates, isinama ang bawat empleyado ng Precision. Doon, nag-post siya ng sarkastikong play-by-play commentary tungkol sa umano'y progreso ni Mario. Araw-dalawa, sulat niya, at malamang sinusubukan pa rin ng ating matapang na bayani hanapin ang start button. Tinugon ito ng mga emojing tawa at masayang mga sagot. Siguro tumigil na siya at umiinom na, biro ni Carlos mula sa accounting. O baka naman naintindihan na niya na hindi ito mundo para sa mga katulad niya, dagdag ni Anita mula sa HR. Ngunit habang nagtatawanan ng kumpanya, iba naman ang usapan ni Mario, isang pag-uusap na magbabago ng lahat. Sa kabilang dako ng bayan, nakaupo sa magulong workbench, nakipag-usap siya kay Manuel Torres, isang 70 anyos na retiradong mekaniko na nagtrabaho sa presisyon ng 4 na dekada. Yumuko si Manuel sa mga litrato na kinuha ni Mario, nagkunot ang noo habang pinag-aaralan ang ebidensya. Ang ganitong uri ng pinsala, hindi ito aksidente, sabi ni Manuel. Nakita ko na ito dati. Ilang taon na ang nakalipas. Tanda ito ng isang tao na sinasadyang pabagsakin ng proyekto mula sa loob, malamang para itulak ang ibang deal o kontrata. Pinakinggan ni Mario ang bawat salita. May kilala ka pa ba sa loob? Ngumiti si Manuel nang alam ang kanyang sinasabi. Anak, may mga koneksyon ako sa mga lugar na hindi mo aakalain. At gustong malaman ng ilan sa kanila kung bakit parang palaging aksidente ang pagkabigo ng mga proyekto. Sumapit ang Miyerkules at kasama nito ang pagkakamali ni Carmela na makakabago sa kanyang karera. Sobrang sigurado sa tagumpay, tumawag siya sa isang sikat na lokal na radio show para lantaran na pangasarin si Mario. Ikinuwento niya ng live ang buong kwento, inilalarawan si Mario bilang isang sobrang kumpiyansang amateur na nagpapalakas laban sa mga totoong engineer. Tungkol ito sa edukasyon, paliwanag niya ng malamig, may mga tao talagang hindi maintindihan ang kanilang natural na limitasyon. Hindi inisip ni Carmela kung sino ang maaaring nakikinig. Isa sa mga regular na tagapakinig ng programa ay si Dr. Imelda Aquino, isang veteranong propesor sa mechanical engineering sa University of Detroit at consultant na may malalim na karanasan sa corporate sabotage. May tumimo sa kanyang damdamin sa mayabang na salaysay ni Carmela. Napakakilala iyon. Pagdating ng hapon, naroon si Imelda sa workshop ni Mario. Ginoo Reyes, bati niya, iniabot ang kamay. Ako si Imelda Aquino. Narinig ko ang kwento mo sa radyo. Gusto kong tingnan ang sinasabing imposible na makina. Maingat na tiningnan ni Mario siya. Isang babae na may kumpiyansa nasa kanyang 50 na parang dumaan sa maraming laban sa pagkiling. Profesor, tanong niya. At iba pa, sagot ni Imelda na may ngiting may alam. Ngunit ngayon, nandito ako bilang isang taong nakakakilala ng sabotaha kapag nakita niya ito. Tumigil si Mario pagkatapos ay tumango. Sa unang pagkakataon, binuksan niya ang pinto ng kanyang trabaho. Hinayaan ng iba na makita ang kanyang natuklasan. Habang patuloy na pinapahiya siya ni Carmela sa social media, nagpo-post ng memes, pangaasar na videos at mga masamang update na sinusuportahan ng kanyang toxic na tagasunod. May ibang nangyayari sa katahimikan ng workshop ni Mario. Ang tawa, pang-aasar at pang-iinsulto,
hindi na lamang alaala. Naging digital na ebidensya. Bawat insulto na naitala, bawat komento na na-screenshot, isang buong talaan ng kalupitan na malapit ng ipakitang laban sa katotohanan. Hindi basta propesor si Imelda, mahigit 2 dekada siyang naging expert consultant ng FBI, lalo na sa mga kaso ng industrial sabotage. Habang iniimbestigahan niya ang mga litrato at tala ni Mario, lumubha ang kanyang ekspresyon. Hindi lang ito internal na sabotaha, banayad niyang sabi, ito ay estratehiko, eksaktong pattern na ginagamit kapag may nagbebenta ng prototypes sa mga kakumpetensya at sinisira ang mga orihinal para takpan ang kanilang mga bakas. Tahimik na tumango si Manuel na malapit lang. May hinala na ako ng matagal. Sobrang dami ng proyekto ang hindi naging maayos para lang ito masabi na malas lang. Samantala, kumpiyansa pa rin si Carmela hanggang sa pagiging pabaya. Nagsimula siya ng pampublikong Facebook event na nakakatawang pinamagatang Wedding of the Century, Engineer and Mechanic. Ang imbitasyon ay para sa Biyernes, ang deadline ng umano'y kabiguan ni Mario. Nag-post siya ng mga selfie na sinusubukang magbihis ng damit, nagbiro na panatilihing simple lang dahil tatagal lang ang seremonya ng 5 segundo. Kasya lang para sabihing, "Told you so." Natawa siya sa isang video story. Mabilis ang pagdating ng mga komento at malupit. Hindi niya alam ang paparating, sulat ni Roberto. Dapat sabihin sa kanya na umalis na at ingatan ang natitirang dangal. Sa workshop, hindi nag-react si Mario. Patuloy lang siyang nagdodokumento. Bawat komento, bawat tawa, bawat post. Hindi galit ang mukha niya, kundi tahimik na determinasyon. Dahil habang sila ay gumagawa ng biro, si Mario ay gumagawa ng kaso. Tahimik na tumutulong si Teresita, anak ni Mario, sa likod ng mga eksena. Kamakailan lang ay natutunan niya sa paaralan kung paano gamitin ang profesional na video editing software. At ngayon, ginagamit niya ang mga kasanayang iyon nang may layuning hindi inaasahan. "Papa, tingnan mo ito," sabi niya isang gabi. Ipinapakita ang telepono niya kay Mario. Sa screen ay isang malupit na parody video. Si Carmela na nakasuot ng jumpsuit ng mekaniko, pinapalabis ang kanyang boses at kilos bilang pang-aasar kay Mario. Hindi lang ito bata-bata, may halong mga lahi na pagkukunwari. Mahigit 15,000 ang views ng video. Tumitig si Mario ng sandali tapos kalmado itong sinave sa isang secure na folder. "Perpekto!" bulong niya. "Patuloy nating tipunin lahat." Pagdating ng Huwebes, bumalik si Imelda sa workshop, ngunit ngayon dala niya ang ebidensyang magpapabago sa lahat. "Mario, kailangan mong makita ito," sabi niya habang inilalatag ang mga nakaprint na dokumento sa workbench. Sa tulong ng isang kaibigan mula sa insurance department ng Presisyon, nakuha ni Imelda ang mga confidential na maintenance logs ng huling 5 taon. Nakakagulat ang kanilang natuklasan, 8 ang hiwalay na pagkabigo ng prototype. Lahat may parehong palatandaan ng manipulasyon na nakita ni Mario at may nakakabahalang pattern. Hindi ito mga aksidente, paliwanag ni Imelda. Ang bawat nabigong proyekto ay pinangunahan ng babae o isang engineer. Hindi lang ito teknikal na sabotaha, ito ay sistemikong pagsasantabi. Huminga ng malalim si Mario, tinatanggap ang bigat ng sinabi. Kasama si Manuel na nagre-review din ng dokumento, tumango ng malungkot. "At hulaan mo kung sino ang pumalit pagkatapos ng bawat pagkabigo. Ang parehong grupo na ngayon ay nagtatawanan. Ang parehong mga mukha na na-promote habang may iba na sinisisi." Gabi iyon, tahimik na nagtrabaho si Mario. Bawat pagbabago sa makina ay maingat na naitala. Hindi lang siya nag-aayos ng makina, gumagawa siya ng kaso na mahirap kontrahin. Wire sa wire, bolt sa bolt, hindi lang isang gumaganang prototype ang binuo niya, kundi isang teknikal na ulat na napakatumpak. Pumasok si Teresita, dala ang mainit na tasa ng kape. Malumanay ang tinig, ngunit ang mga mata ay may halong pag-aalala.
Sigurado ka ba dito, Papa? May kapangyarihan ang mga taong ito. Tumigil si Mario, tumingin sa anak at ngumiti ng may katatagan na dulot ng mga taong paghihirap. Naalala mo ba ang sinasabi ni Mama? Tanong niya. Ang pagkakaiba ng paghihiganti at hustisya. Ang paghihiganti ay tungkol sa nakaraan, pero ang hustisya ay pumipigil sa iba mula sa parehong sakit. Pagdating ng Biyernes ng umaga, dumating si Carmela na parang papasok sa entablado. Nakasuot ng pulang blazer at may hawak na high-end camera. Nag-hire pa siya ng freelance videographer para kuhanan ang inaakala niyang perpektong pampublikong kahihiyan sa mataas na resolusyon. Sa loob ng 2 oras, ngumiti siya sa kanyang team. Magkakaroon tayo ng viral gold na magiging headline, perpektong halimbawa ng pag-alam sa iyong hangganan. Nagliwanag si Roberto. Nakaset up na ang broadcast group, ipapakita natin live, instant meme status. Ngunit hindi nila alam na naroon na si Mario at hindi siya nag-iisa. Nakapark si Imelda sa isang walang marka na kotse sa kabilang kalye, gamit ang kumpletong professional na recording gear na hiniram mula sa universidad. Nasa entrance si Manuel, casual na nagfe-film gamit ang telepono, kinukuhanan ng mga reaksyon ng tao. Si Mario, naghintay siya sa likod, katabi ng makina na 5 araw niyang niyakap. Hindi lang gamit, kundi may layunin. May hawak siyang makapal na sobre, puno ng ebidensyang nakakabigo. Kalmado, maayos, at handa ang kanyang mukha. 2:00 ng hapon, mas masikip kaysa dati ang warehouse ng Precision Automotive. Nagtipon si Carmela ng mahigit 100 empleyado, executives, pati ilang prominenteng kliyente. Mabigat ang hangin sa pananabik. Lahat ay naroon para matutunan ang leksyon sa pagpapakumbaba, pero hindi ang uri na inaasahan nila. Live stream na ang videographer sa social media ng kumpanya. Nakatayo si Carmela sa gitna, suot ang makulay na blazer, may hawak na bouquet ng peking bulaklak, dagdag props sa planadong kahihiyan. Mga ginuot ginang, sabi niya sa kamera, may malawak at matalim na ngiti. Sa ilang sandali, masisilayan ninyo ang makapangyarihang paalala kung bakit mahalaga ang pag-unawa sa sarili mong limitasyon. Ipinakita niya ng dramatiko ang makina sa likod niya. Ang lalaking ito, si Mario Reyes, ay nagsabing kaya niyang ayusin ang makinang hindi nagawa ng 5 kwalipikadong engineer. Tingnan natin ang resulta. Pumasok si Mario. Tahimik siyang naglakad, may hawak na toolbox, walang kaba sa kilos, walang pag-aalinlangan, kontroladong kumpiyansa. Sumunod si Imelda, halos hindi napansin, ni-record bawat segundo mula sa gilid, hindi napigilan ni Roberto. Tingnan niyo ang dumating na, sigaw niya. Nasaan ang tax mo, Reyes? Hindi ka makakasal sa engineer gamit ang maruming coveralls na yan. Tumawa ang mga tao. Hindi pinansin ni Mario. Lumapit siya sa prototype ng kalmado, maingat inilapag ang mga gamit. Sa tumpak na kilos, tinapos ang huling koneksyon, sinuri ang level ng langis at in-calibrate ang mga sensor. Tahimik ang buong silid. Maliban sa ilang mahihinang tawa, lumiko si Mario. Bago natin ito paandarin, sabi niya ng matatag, gusto kong ipakita sa inyo ang isang natuklasan habang inaayos ang makina. Nagbago ang ekspresyon ni Carmela. Hindi ito kasama sa plano niya. Kinuha ni Mario ang lumang telepono at ikinonekta ito sa maliit na portable projector na ibinigay ni Imelda. Medyo dim ang ilaw at lumitaw ang malabong imahe sa dingding. Hindi basta aksidente ang pagkasira ng makina, sabi ni Mario. Ito ay sinadyang sabotaha. Nagbulungan ng mga tao. Sa screen, sunod-sunod ang mga zoomed in na larawan ng mga sirang bahagi, mga bitak at misalignment na hindi maaaring natural. Narito, itinuro niya, 3 sensor ang sinira para tularan ang pagkabigo ng sistema. Ang pinsala ay may pattern, hindi ito random. Lumapit si Carmela, naguluhan. Kalokohan ito. Pinagtatakpan mo lang ang sariling pagkakamali. Ngunit bago siya makapagsalita pa, isang matatag at may autoridad na tinig ang pumutol.
Kawili-wili na binanggit mo ang kawalan ng kakayahan, sabi ni Imelda. Lumapit, may hawak na makapal na folder ng ebidensya. Ako si Dr. Imelda Aquino, professor ako ng Mechanical Engineering at dating federal investigator na dalubhasa sa industrial sabotage. Humarap siya sa mga tao. Sinuri ko ang lahat ng ebidensya na nakalap ni Ginoong Reyes. Totoo ang sabotaha at ang paraan, tugma ito sa pattern na nakita ko sa 8 kaso dati, lahat nagmula sa kumpanyang ito. Namula si Carmela, nawala ang kulay ng kanyang mukha habang unti-unting naramdaman ang bigat ng sandali. Tumigil ang tawa, walang nagsalita, dahil bigla hindi na ito biro. Ito ang simula ng isang paghuhukom. Ano ba ang nangyayari? Nauutal na tanong ni Carmela. Nanginginig ang tinig habang unti-unting nagbago ang tensyon sa silid na parang malamig na hangin. Hindi tumigil si Mario. Patuloy na naglabasan sa projection screen ang mga larawan, ebidensya pagkatapos ng ebidensya. Ang bawat kaso ng sabotaheng nakita ay may isang bagay na magkakapareho. Lahat ay tumutukoy sa mga proyektong pinamunuan ng mga engineer o mga babae. At tuwing nabibigo ang mga proyektong iyon, nangyayari ang isang bagay. May ibang tao na pumasok at nag-ani ng mga gantimpala. Ngayon, hulaan niyo kung sino ang palaging na-promote pagkatapos ng mga tinatawag nilang pagkabigo. Tanong ni Mario, kalmado pero matalim ang tono. Mula sa gitna ng mga tao, lumabas si Manuel Torres. May dalang makapal na bungkos ng mga papel. 40 taon na akong nagtatrabaho dito, kaya marami akong nalaman, sabi niya. Carmela, ikaw at ang maliit mong grupo ng mga insiders ay nakatanggap ng mahigit $1,200,000 sa mga promosyon at bonus. At tuwing ganito, pagkatapos kunin ang mga proyektong misteryosong nabigo. Nanginginig ang boses ni Carmela, hindi mo mapapatunayan ang mga ito. Paninirang puri ito, defamasyon. Ngunit ngumiti si Mario unang beses sa halos 1 linggo. Actually, kaya ko. Tumingin siya kay Roberto. Tandaan mo yung video na ginawa mo na inaasar ako gamit ang mga lahi na stereotype? Sabi niya, titig sa mga mata nito. Akala mo na-delete mo na. Ang hindi mo alam, ni-record yun ng anak ko bago ito nawala. Nagbago ang screen. Lumabas muli ang malupit na parody. Si Carmela na ginagaya si Mario, ang boses niya ay distorted at ang mga kilos ay pinalabis. Tuluyang tumahimik ang silid. Nagsimulang huminga ng malalim ang mga executives at mga kliyenteng mahalaga. May ilan na tahimik na umalis. At Carmela, patuloy ni Mario, matatag ang boses. Naaalala mo ba yung mga message sa maliit mong WhatsApp group? Pinrint ng anak ko lahat, bawat malupit na post, bawat pribadong mensahe, lalo na yung mga pinag-uusapan nyo kung paano panatilihin ang ilang tao sa kanilang lugar. Lumabas sa projection ang mga screenshot. Mga sariling salita ni Carmela ang nagliwanag sa pader. Mga mensahe tungkol sa kung paano tahimik na alisin ang pagkakaiba-iba sa pamunuan, paano iwasang ipromote ang hindi kanais-nais na mga elemento, at paano manipulahin ang pagkabigo para sa kanilang kapakinabangan. Nasa likuran ng silid, nakatayo si Angelo Perez, CEO ng kumpanya, nakatawid ang mga braso, maputla ang mukha. Carmela, malalamig na salita, opisina ko. Ngayon din, sandali, sagot ni Mario. May huli pa akong isang bagay. Bumalik siya sa makina, ang makina na sinabing hindi na maayos. Tahimik na pinindot ang ignition. Agad na umandar ang makina, umaandar ng maayos. Mas malakas at mas maayos ang performance kaysa inaasahan. Hindi lang basta gumagana ang makina na ito, anunsyo ni Mario. Pinabuti ko pa ang efficiency nito ng 15%. Walang gamit na milyon-milyong dolyar. Kaalaman lang, totoong kaalaman. Yung galing sa taong may karanasan, hindi lang diploma sa pader. Naupo si Carmela nang natumba, nawala ng kulay ang mukha.
Ang pulang blazer niya ay tila watawat ng pagkatalo. Puno ng luha ang mga mata niya, hindi dahil nagsisisi, kundi dahil sa kahihiyan. "Mario," bulong ni Roberto pilit ngumiti, "hindi namin alam. Biro lang iyon." "Biro?" sagot ni Mario matalim ang tono. "Pinagtawanan mo ako, pinahamak mo ang anak ko sa publiko, sinubukan mong sirain ang pangalan ko. Hindi iyon biro. Sistema yan, sistemang dinisenyo para durugin ang mga tulad ko." Lumapit si Imelda. "Naisumite na ang buong investigasyon," sabi niya, hawak ang flash drive, "sa Department of Justice, sa State Board of Engineers, at sa ilang pambansang media outlet. Si Carmela Diaz at Jacob Silva ay haharap sa formal na kaso ng sabotaha, diskriminasyon at sabwatan." Tahimik ang warehouse, walang nagtawanan. Sinubukan ni Carmela tumayo, ngunit nanghina ang mga binti. Pinatay ni Mario ang makina. "At tungkol sa alok mo ng kasal?" sabi niya, huling tingin sa kanya. "Salamat pero tatanggihan ko. Mas gusto ko ng kasama na itinuturing akong tao." Habang inilikas ng security ang talunang si Carmela, napahiya, nabaon sa kahihiyan at nanahimik, matatag na nakatayo si Mario sa tabi ng makina na kanyang muling binuhay. Ngunit hindi lang makina ang naibalik niya ang dignidad, ang katotohanan. At ang paniniwalang ang tunay na galing ay hindi nakabase sa kulay o pinagmulan. Dahil minsan, kapag nakalimutan ng mga may pribilehiyo na walang kulay ang kakayahan, natututo sila sa pinakamahal na paraan. Ang maliin ang pagkilala sa isang tao, ang pinakamahal na pagkakamali na kanilang magagawa. Hindi lang ito tungkol sa trabaho. Binabago nito ang kwento kung sino ang karapat-dapat mamuno. 6 na buwan ang lumipas sa itaas na palapag ng Precision Automotive Headquarters. Isang bagong pangalan ang masiglang nakaukit sa pintuan ng opisina. Mario Reyes, Direktor ng Teknolohikal na Inobasyon. Mula sa kanyang bintana na nakatanaw sa downtown Detroit, tahimik na nagmuni-muni si Mario. Pagkatapos ng araw na iyon, na kinikilala ng kumpanya bilang araw ng katotohanan, mabilis na kumilos si Angelo Perez. Tinanggal si Carmela dahil sa dahilan. Ngayon ay may 3 kaso ng felony na kinahaharap siya. Tinanggal din si Roberto at ayon sa balita, nagtatrabaho siya sa isang used car lot na lubog sa utang sa batas. Ngumiti si Mario habang pinagmamasdan ang lungsod. Lagi silang natatakot na maagaw ko ang pwesto nila, naisip niya. Ang hindi nila inaasahan ay makakagawa ako ng mas malaki pa. Ang promosyon ni Mario ay may kalakip na higit pa sa titulo. Binigyan siya ng buong pondo para maglunsad ng bagong departamento, Inclusive Innovation, na naglalayong ipagsama ang mga bihasang mekaniko at mga bagong graduate ng engineering. Ang unang mentorship program ay tumatakbo na sa 5 estado. Si Imelda Aquino, ngayon ay permanenteng consultant ng kumpanya, ay nakikipagtulungan kay Mario para alisin ang matagal nang nakatagong pagkiling. Ang kanilang pagtutulungan ay nakatulong na sa 2 dosenang propesyonal na itinulak palayo ng mga di nakikitang hadlang upang makamit ang pagkilala na nararapat sa kanila. Tanghali iyon nang pumasok si Teresita sa opisina, may dalang tablet. "Papa, tingnan mo," ngiti niya. Sinubukan ni Carmela mag-post sa LinkedIn tungkol sa pagharap sa pagsubok. Ang mga comment sa ilalim, sabihin na lang natin, hindi nakakalimot ang internet. Dahan-dahang tumawa si Mario. Nakita ng mundo ang katotohanan at hindi ito bibitaw. Dahil kapag ang katotohanan ay napakawala, hindi na ito bumabalik sa dilim. Walang kagalang-galang na kumpanya ng engineering ang magtataya ng kanilang pangalan kay Carmela Diaz. Ang kanyang reputasyon na minsang kinikilala at prestihiyoso ay tuluyan ng nawasak. Samantala, sa bagong tatag na Departamento ng Innovation and Inclusion, pumasok si Manuel Torres, ngayon ay senior consultant. Sa opisina ni Mario, dala ang isang bungkos ng mga ulat. Tumaas ng husto ang benta mula sa pinahusay na makina
sabi ni Manuel, nakangiti habang inilalapag ang datos sa mesa. Nalampasan na natin lahat ng panloob na projections. 3 malalaking kakumpetensya ang lumapit na para lisensyahan ng teknolohiya. Tumingin si Mario. At si Roberto, tanong niya. Nagkibit-balikat si Manuel habang tumatawa ng bahagya. Sinubukan niyang gawin ang parehong maruming gawain na ginawa niya sa iba. Tinangka niyang ibenta ang sensitibong datos ng kumpanya sa kalaban. Nahuli siya. Ngayon ay iniimbestigahan siya para sa Federal Industrial Espionage. Sa hapon ding iyon, tumunog ang telepono ni Mario. Ang tumawag ay ang host ng lokal na radio show, ang parehong programa kung saan siya pinagtawanan ni Carmela ilang buwan na ang nakalipas. Ginoo Reyes, nais ka naming maimbitahan sa aming programa. Gusto ng mga tao marinig ang iyong kwento, ang iyong paglalakbay at ang bagong programa na inilunsad mo para gawing mas inklusibo ang industriya ng sasakyan. Pumayag si Mario, hindi dahil sa sama ng loob, kundi dahil alam niyang makapagbibigay ito ng inspirasyon sa iba na nananatili sa lilim ng diskriminasyon at pagdududa. Sa live interview, itinatanong ng host ang tanong na iniisip ng lahat, paano mo tinitingnan ngayon si Carmela Diaz? Tumigil si Mario saglit, kalmado nang nagsalita. Hindi ako galit, sabi niya. Naiiyak ako sa kanya. Ginugol niya ang mga taon sa pagpapalaganap ng poot habang pwede sana siyang gumawa ng mahalagang bagay. Ang trahedya ay hindi kung ano ang ginawa niya sa akin, kundi kung ano ang ginawa niya sa kanyang sarili. Pagdating ng gabi sa kanilang bahay, habang nagluluto si Teresita, tanong niya ng banayad, Papa, lagi kong naisip. Noong araw na iyon sa warehouse, nung lahat ay nagtatawanan, talaga bang inaakala mong mapapatunayan mo silang mali? Lumapit si Mario at niyakap siya, puno ng init ang tinig. Sabi ni Mama dati, ang dignidad ay hindi ang hindi kailanman madapa, kundi kung paano ka babangon pagkatapos. At minsan, ang pagpapabaya na ma-underestimate ay ang iyong pinakamalakas na sandata. Habang umatras siya, tumunog ang telepono niya sa mesa. May bagong notification, isang artikulo mula sa Forbes. Mario Reyes, mula lokal na mekaniko hanggang tagapagpauna sa industriya, paano binago ng isang tao ang prehudisyo tungo sa progreso. 6 na buwan ang nakalipas, sinubukan ni Carmela Diaz na durugin siya sa harap ng buong kumpanya dahil sa paniniwala niyang may mga tao na dapat manatili sa kanilang lugar. Ngunit ngayon, tinutulungan ni Mario na muling tukuyin kung ano talaga ang lugar na iyon para sa sino mang may talento, anuman ang pinagmulan o kulay ng balat. Nawala kay Carmela ang lahat, ang karera, kredibilidad at kinabukasan. Naghahanda si Roberto sa paglilitis. Ngunit si Mario, nakatayo siya sa isang legacy. Hindi lang siya nag-aayos ng makina, muling binuo niya ang buong sistema. Isang sistemang nakabase sa katarungan, dignidad at paniniwala na ang talento kapag pinangalagaan at nire-respeto ay makakagawa ng pagbabago sa mundo. Lumawak na ang kanyang unang innovation program sa maraming estado. Dosena ng mga underrepresented na engineer ang natatagpuan na ang oportunidad. Ang mga investigasyon ni Imelda Aquino ay nagdudulot na ng pagbabago sa buong industriya. At si Teresita, ang kanyang anak, ay umuunlad, hindi lang sa paaralan kundi bilang isang batang aktivista na nagbibigay inspirasyon sa iba. Hindi hinanap ni Mario ang paghihiganti. Nilikha niya ang isang bagay na mas malaki kaysa paghihiganti, isang bagay na hindi mapapasira ng kalupitan o kamangmangan. Dahil ang pinakamahusay na paraan para talunin ang poot ay hindi sa pamamagitan ng pagsagot nito. Ito ay sa pamamagitan ng paglikha ng isang bagay na napakalakas, pangmatagalan at makatarungan na. Ang lahat ng maliliit na puot na itinapon laban sa iyo ay nagiging walang saysay. Minsan, kapag nakalimutan ng mga may pribilehiyo na ang galing ay walang lahi,
klase o hangganan, gumagawa sila ng napakadelikadong pagkakamali ng pag-aakala na mababa ang kakayahan ng isang tao. At ang pagkakamaling iyon, maaaring magpasimula ng revolusyon, isang sandali ng kahihiyan nagiging simula ng bagong umpisa, isang biktima nagiging leader, at isang legacy nagsisimula. Kung ang kwentong ito ay nakagalak sa iyo at naniniwala kang ang hustisya ay nililikha, hindi binibili, at ang talento ay umaangat, kahit ano pa man ang hadlang, mag-subscribe sa channel na ito para sa mga kwentong tulad nito. Sapagkat sa huli, ang dignidad ang laging nangingibabaw sa kayabangan. At ang kahusayan ay palaging umaangat sa tuktok.